nung pag-search ko online na si Jesus Christ pala talaga ang founder ng Catholic Church, yun na. Inasikaso ko na agad ang baptism ko at ang bautismo ng mga anak namin. Yung mga ibang religion nagsasabi na sa kanila na magsuri kasi sila daw ang nakasulat sa Bible, sila daw ang totoo. Hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan kasi yung dating religion ko nakasulat din naman sa Bible. Lahat naman ng religion nakasulat sa Bible. Kasi 'di ba, yung mga founder ng mga religion kumuha ng pangalan sa Bible at ginamit yung pangalan na yun at itinayo ng kanilang sariling simbahan o religion. Kaya kung sasabihin mo na kayo ang totoo dahil yun ang nakasulat sa Biblia, parang niloloko mo na lang din yung sarili mo. Hindi yan ang basihan kasi lahat naman ng religion nakasulat sa Bible. Ang totoong iglesia, natatag ng ating Panginoong Hesukristo, makikita yan sa ebidensya. Hindi basihan ang claim lang. Aanihin mo yung nag-claim ka, pero wala ka namang ebidensya kahit isa. Tapos sasabihin nyo na kayo ang totoo kasi kayo ang nasa tamang aral. Lahat naman ng religion nag-claim na sila ang nasa tamang aral kasi based daw sila sa Bible. Kung tatanungin mo ang iglesia ng Diyos, sila ang nasa tama. Kung tatanungin mo naman ang iglesia ni Cristo, sila ang nasa tama. Ang born again, ang SDA, ang MCJ, ang saksi, wala namang magsasabi na hindi sila ang tama. Lahat naman talaga nag-aangkin, nag-claim na sila ang tama kasi based on Bible daw lagi. Pero ang tanong dyan, sino ang may ebidensya? Kasi kung wala kang ebidensya, ibig sabihin, akala mo lang pala, totoo ang aral mo. Akala mo lang pala, tama ang aral na binibigay sa'yo. Yun pala, wrong interpretation nyo lang. Mali lang pala ang unawan nyo sa Biblia. Hindi nyo lang pala alam, hindi lang pala kayo aware na isa pala kayo sa nalinlang. Alam nyo ba lahat kayo kung ano-ano na lang binabato nyo sa Catholic? Pero hindi nyo lang pala talaga namamalayan na kayo pala talaga ang totoong nalinlang. Unang ebidensya na Catholic Church talaga ang totoong church. Matthew chapter 16 verse 18. Dito, malinaw na ang ating Panginoong Hesukristo nagtayo ng kanyang iglesia. Isang iglesia lang. Alam nyo, hindi ito na-discuss sa dati kong religion, itong Matthew 16 verse 18. Hindi talaga ito na-discuss. Kaya hindi ko alam na nagtayo pala ang ating Panginoong Hesukristo ng iglesia. At naitayo yan year 33 AD sa panahon na buhay pa ang mga apostoles. So kung i-calculate natin, year 33 AD hanggang ngayon, year 2025, ibig sabihin 2,000 years na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon. So ano ang Christian religion na 2,000 years na nakatayo? Catholic Church. 2,000 years ng Catholic Church, unang ebidensya yan ha, malinaw. Samantalang yan yung mga religion nyo ay hindi pa nga umabot ng 500 years. At huwag nyong sabihin na tumalikod ang iglesia na tatag ni Jesus. Hindi talaga ako naniniwala dyan. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ang natatag niyan, may tiwala ako sa Kanya, alam ko ang kakayahan niya, hindi niya yan pababayaan. Imposibleng iiwanan niya yan. At nakita ko na yung binabato niyong mga Bible verse about sa pagtalikod ko, no? Yang Gawa at saka sa Matthew. Sinaliksik ko na yan. Misinterpretation nyo lang. Basahin nyo ang buong chapter. Basahin nyo ang buong chapter ng Gawa at saka ng Matthew. Di ba malalaman nyo na niloloko lang pala kayo? Basahin nyo ang buong chapter or buong libro para malaman nyo ang buong konteksto ng Bible verse na binabato nyo. At saka alam nyo ba, kahit hindi ko pa saliksikin yung Gawa at saka Matthew na sinasabi nyong Bible verse na tumalikod, hindi talaga ako naniniwala. Alam ko na agad na misinterpretation nyo lang yan dahil may tiwala talaga ako sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nga naman, maniwala ko na tumalikod ang katawan niya. Ano ang tingin nyo sa ating Panginoon? Mahina? At saka pabaya? Ibig sabihin, hindi nyo talaga kilala ang ating Panginoong Hesukristo kung naniwala kayo na tumalikod ang unang iglesia. Siya mismo ang nagtayo, maniniwala kayo na tumalikod. Huwag kayong umasa sa explanation ng mga ministro nyo or huwag kayong umasa sa isang Bible verse lang. Basahin nyo talaga ang buong chapter para malinawan kayo kung ano talaga ang buong konteksto ng isang Bible verse na yan. Another evidence na Catholic Church talaga ang totoo. May mga Bible verses ng Ebanghelyo umabot sa Roma, sa Espanya, sa Asia, particularly sa India at saka sa Turkey. Diba, nasa Biblia na may mga Kristiyano na sa mga lugar na yan. O kahit wala pa yung religion nyo, may mga Kristiyano na talaga sa mga lugar na yan, sa Roma, sa Espanya, sa India at saka sa Turkey. Anong simbahan ng Christian ang makikita nyo doon? Catholic Church. Ibig sabihin, mga Katoliko talaga ang totoong karnero ng ating Panginoong Hesukristo. Iyan ang totoong ebidensya kasi ang Biblia, totoong kwento yan. Totoong nangyari yan. History kasi ang Bible. Hindi yan kwentong barbero lang. Diba? Kapag sinabi sa Biblia, nabasa mo sa Biblia na may mga Kristiyano sa Roma, sa Espanya, at saka sa iba't ibang lugar, totoong nangyari talaga. O anong makikita nyo? Katoliko. Katoliko ang mga nandun, kahit wala pa yung mga religion natin. Payo ko sa inyo, aralin nyo talaga ang totoong aral ng Catholic kasi maraming chismis pinalabas si Satanas para lang masira ang totoong simbahan ng ating Panginoon.
Ang daming akusasyon na binibintang. Kasi ang goal talaga ni Satanas na ilayo tayo sa totoong church na itinatag ng ating Panginoon.